Itong command ay gumagawa siya ng database na tinatawag na Student Grade Management System. Kaya lahat ng susunod na mong gagawin tulad ng pag-create ng tables or pag-save ng data dito na siya mapupunta sa loob ng database. Itong command na ito ay gumagawa ng table na ang pangalan ng student at meron itong 4 na columns. Ito yung create table ay yung ID. Ito yung mga unique number para sa bawat student. Automatic itong tumataas kada bagong student or auto increment. Siya rin yung primary key, ibig sabihin siya yung main na ID para di maulit. Name, dito naman ilalagay yung mga buong pangalan ng student. Pwede siya hanggang 100 characters. At subject, yung mga pangalan ng subject like math, science, or etc. Grade, yung grade ng student kagaya ng 86.50 or 90.75. Gumamit tayo ng decimal para may decimal point at hanggang 2 decimal places pwede. Parang gumawa ka ng table na parang class records. May ID, name, subject, at grade para sa mga bawat estudyante. Ito, yung crude naman is yung una-una yung create. Itong comments ay naglalagay ng bagong record ng table ng students. Ibig sabihin, nag-a-add tayo ng isang estudyante na may ganitong info. For example, Juan de la Cruz. Subject, math. Grade niya is 89.50. Parang nagsusulat ka ng class record ng mga bagong entry parang kay Juan de la Cruz, tapos nilagay mo kung ano ang subject ang grade niya. Read naman. Itong comment ay ginagamit para ipakita lahat ng laman ng student table. Yung select from student ay parang sinasabi mo ay MySQL na. Pakita mo lahat ng data na nasa table na ng student. Yung asterisk ay ibig sabihin lahat ng mga columns ang kukuhan kaya makikita mo. ID ng student, name ng student, subject na kinuha niya, grade niya. So, gamit ng mga command na ito ay makikita mo ang buong listahan ng mga estudyante at lahat ng info na nakasave tungkol sa kanila. Parang nagbukas ka ng class records para makita ang buong listahan. Ito naman, second naman is update. Itong command na ito ay ginamit para baguhin ang grade ng isang estudyante na may ID. Halimbawa, si Juan de la Cruz ay may ID equals 1 at mali yung grade na na-code mo dati. Gamit itong command, tinatama mo yung grade niya at ginagawa mong 92.0. Ang nangyari ito ay hanapin ni MySQL yung student na may ID equals 1. Pag nakita na ni MySQL, papalitin niya ang buong value ng grade column at gagawin itong 92.0. Para nag-end ka ng record ng class is para itama ang buong grade. Last naman is delete. Ito yung maayos at ito yung pag-aayos ng or pag-aalis ng mga records. Itong command na ito ay ginagamit para burahin yung record na yung isang estudyante na may ID equals name equals 1 mula sa student table. Halimbawa ito yung kay Juan de la Cruz na ang may ID na 1, kapag ginamit mo itong command, mabubura na sa listahan. Pag na-delete na, di mo na siya mababalik maliban na lang kung may backup or kaya mag-iingat ka sa paggamit nito, lalo na kung totoong data ang binubura mo. So yan.